At eto pa, may fine dining experience din kaya kapag tusok-tusok na yung kinain mo. Alam mo yung mga prito-prito sa kilo? Oh, trinay ko yan one time. Like, I bought it from Sagi Gilid. Sagi Gilid? Okay. Tapos, tsaka ako talaga siya plinating habang kinakain ko siya. Tapos nilagyan ko pa ng sauce. Ay, ang sarap noon yung tusok. Diba? Pero mas masarap din kasing kainin ang tusok-tusok kapag nasa gilid ka lang. Tapos, kalsada, no? Tapos natutuluan pa yung damit mo ng sauce. Sauce? Ay, especially pag nakaputi ka, okay lang. Dapat ganun yun. Dapat nga, nakaputi ka pag kumakain ka ng red na sauce. Red sauce? Di ba red yung ginagamit nila? Brown! That's not red. That's red kapag maanghang. Ewan ko sa'yo. Diba? Hindi ka pa nakaka-try ng pula? May cashew. Okay. No, Nako, brown lang. magkakaiba yan kasi yung binibilhan ko dito sa may taasan, dito sa tapat ng papasok ng swelyo. Sarap ng sauce nila dyan. Ko na. Real, mga ka-MB. Nako, piso-pisong pangarap ang araw-araw na buhay at sakripisyo ng isang street food vendor. Nako, kilalanin natin yan dito sa Oh My Job. Nagugutom ka ba? Pero barya lang ang dala mo? Worry no more, dahil si Manong ang bahala sa'yo. Mula sa matingkad at puno ng protinang kwek-kwek, tokwa, fishball, kikiam, isaw at iba pa, all of the above talaga, magkalaman lang ang kumukulong sikmura. Ngunit para kay Kuya Renz, hindi nito alintana ang gutom sa umaga dahil sa sinupaan nitong misyon. Ang misyong makapagbigay enerhiya mula sa munti nitong produkto. Barya man ang bumalik, mas mahalaga pa rin daw ang galak ng bawat estudyante at trabahador na umaasa sa kanyang paninda. Alas 6 ng umaga nagsisimula ang buhay ng isang street food vendor na tulad ni Kuya Renz. Dala-dala ang nakakahon nitong kilalang pantawid kuto. Samahan pa ng matamis nitong sarsa at malinamnam na suka na sa madaling araw pa lamang ay ginagawa na niya. Lawrence, kaya po anos. May kahirapan. Kuya. Mga anong oras po ba kayo nagsisimula? Alas 3 po. Alas 3 po ng umaga? May mga kasama naman po ba kayo sa paghahanap ng mga paninda? Kung masawa ko po kasama. Minsan po ba kasama niyo po siya dito sa pagtinda? Ang akala ng nakararami na paprito-prito lang, may mas malalim palang kwento sa likod ng ating paboritong tusok-tusok. 43 years na po ako. Tulungan ko po yung nanay, kahit pa ba nakakabili ko sa pamilya ng asawa. Gaya po ng ganito. Ang pag-prepare. Isang pag wala ka matag-festuan. Babawa. Mahirap yung lalo naman, mahirap yung festuan minsan. Gutom, pawis, init at paso ang puhunan. Tagpipiso man ang kabayaran mula sa paghihirap ng isang street food vendor, kapalit ang hindi masusukat ng ngiti sa nabusog nitong kalamnan. Sa bawat pagsalang ng kawali, makikita ang pagliyab ng pangarap ni Kuya Renz. Sa bawat paghalo nito, ay kasabay rin ang dasal na sana'y uuwi siyang busog din ang kanyang pamilya. Ako ito yung napili niyong trabaho. Siguro yung nilamasagan mo. Diyos, nakalahan para sa akin. May mga araw po ba na gusto niyo pong itigil na lang yung pag-fishball? Ayaw po, madalas. Isa. Bakit po? Lalo na ganitong panahon. Walang pasok. Saan nang papaisip? Itis na lang. O talagang gano'n. Ang trabaho ay mahirap, lalo na sa kumakalamang sikmura. Ngunit napatunayan ni Kuya Renz na kailangan nating magsumikap at maging mabuti sa kapwa upang hindi natin maramdaman ang kagutuman hindi lamang sa pisikal na pangangatawan, kundi sa ating espiritual na kalooban. Naway nabusog kayo sa kwentong puno ng pag-asa at pangarap. Muli, ito po si Bea Manuel. Tara, kain tayo mga ka-MB.
Ang sarap! Lalo na yung kwek-kwek. Alam tawag nila dyan, may isang artista na nagsabi ng ibang pangalan ng toknene. Sabi niya parang coated egg, something. It's Anong sabi niya? Parang, ano ba yun? Basta meron siyang term doon sa egg coated. Hindi lalaking artista yung lalaki nagsabi. ba? Parang si Andin to last time Sabi ko, wow, kwek-kwek. Ang sarap nun. Alam mo kung ano ang hidden meaning ng kwek-kwek? What? Easy to get. Ah! Real. Kwek-kwek. Quick is, okay. Okay. Nung kabataan, nung kakilala ko, si Jet Li, nung high school pa lang sila daw. Yun, napaka-kwek-kwek mo. Sabi nila. Easy to get. Until now naman. Jet Li. Oo, si Jet Li until now, oo. Grabe siya. Uy, pero masarap yun. Ngayon, kailan ba? It's been ilang years na. Ilang years? Ako ngayon, alam mo kung anong favorite ko sa ganyan? Yung atay. Oo, yung atay ng baboy na prinito. Tapos meron siyang breadings. Diyos ko, sarap. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Tapos na-miss ko yung ganyan dun sa Pangasinan. Kasi ang mura, tapos ang lalaki pa ng mga cuts nila doon. Totoo yan. Tapos mabubusog ka talaga sa 20 pesos mo. Actually, dito, parang yung isang stick na lang na fishball, nasa 20 pesos na. 15, ganyan. Mahilig ako sa ganyan. Diba? Sa amin din, sa Manawag, tuwing may piyesta doon lang ako nakakatikim noon ng talagang mura, tapos mabubusog ka. Real. Super, diba? Nakakatuwa nga naisipin na yung mga ganitong bagay, kinakakatuwaan na ng mga simpleng bagay na ikinakatuwa na ng isang tao. Totoo. Na-miss ko dyan yung itutusok mo lang, tas saw-saw. Tapos angat. Ayun! Egg waffles yung term. Oo. Dun sa kwek-kwek. Ano bang pinagkaiba ng kwek-kwek and then tokneneng? Same yun. Quail and then the regular? Ang alam ko, kwek-kwek at saka toknene, pareho yun. Yeah. Oo. Kasi, I think... Ang isa pa na gusto ko, odox. What's odox? One-day-old chick. One-day-old chick. Yung pulang chicken? Manok. Yung kapag kinagat mo yung tiyan mapait? Kasi hindi mo pinapatanggal yung apdo. Ako kasi hindi ko pinapatanggal yon. It's part of the experience. Yun yung parang may rubber? Wow. Wala, no? Uy, meron! Depende kasi yun. Depende kasi if you will pa-fry it to the max. Oo, toasted. Gutom. Yung mga gusto pong magpadala dyan. Sabi ko nga sa'yo, pag birthday mo, magpapamanok ako sa'yo kahit 10 pa yan. Diba? Ano manok? Odox. At least may legs ka doon. Lahat na kompleto. Hanggang beak. Di ba? Pero masarap. Sarap siya. Nakakatuwa. Sana nga, ang plano ko nga sana, kung sino man yung magde-date sa akin, kahit ganun lang, okay na ako. Hindi naman ako high maintenance na dinedate. Oo, pero kailangan... Depende lang sa mood. Wow. Okay lang daw yung fishball lang. Tusok-tusok lang, pero dapat lahat mabibili. Dapat, pati yung kariton, aangkinin. Hindi, pero masarap yung ganun yung kapag, naalala kailangan ng franchise. Hindi, pero masaya yun. Tuwing uwian na, lalabas tayo, nakabang si Manong Kuya. Manong Kuya, tapos andun na agad, no? Tapos tutusok-tusok ka na lang. Diba? Pero ngayon kasi hindi na ikaw yung tumutusok, sila yung magtutusok para sa'yo. Kasi sigurista na yung iba. Sila na rin magbubuhos ng sauce. Pero may iba naman na ikaw yung magbubuhos ng sarili mong sauce. Kahit nga iuwi mo yun, pwede takbo mo lang. Wala namang hahabol kasi marami silang customer. Uy, wag. lang. Tama na. Di ba pang merienda? Merienda. Mamaya nga daan ulit ako dyan sa may swelyo. Pwede ba? Ha? Wag na. Tamad ka maglakad eh. Uy, hindi. Diba? I cannot with you.